Hi, ka-coffee! Magandang araw po sa inyo. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Nabalitaan nyo na. May sinipang reporter dyan sa Malacanang, miyembro po ng Malacanang Press Corps. Ang MPC ka-coffee, Malacanang Press Corps, sila po yung accredited na mga reporter na pinapahintulutan na mag-cover sa presidential events. Kumbaga, sa mga ganap ng presidente, hindi ka basta-basta makakapag-cover, no? Kailangan ikaw ay parte ng presidential ng Malacanang Press Corps. Yung mga content creator, mga vloggers gaya natin, pwede rin. Pero may mga authority na binibigay sa atin. No? Pero limited lang yung pwede mong gawin. So meron isang reporter ng Net25, itong Eden, nag-violate ng protocol ng Malacanang, ha? Nag-violate siya ng protocol ng PCO sa paglapit sa presidente. Kaya siya natanggal. Now, itong problema. Ang sinasabi nila, kaya daw po tinanggal itong Eden dahil ginigipit daw po ang freedom of the press. Article 3, Section 4 ng ating saligang batas. That's one, ha. Number 2, yung critical daw po kasi yung mga tanong ni Eden kay Yusek Claire Castro sa tuwing magkakaroon po ng press conference. Very critical daw po at halatang maka-Duterte. Sige, isa-isahin natin yan. Nagsimula tayo sa number 2. Sinasabi niyong critical magtanong si Eden at halatang halata na maka-Duterte siya. Ako, take ko ito, ha, walang problema dyan. Kasi lahat naman ng media organization mayroong bias. Aminin nyo yan sa hindi, totoo yan. Lahat ng media organization may bias. The same way sa mga vloggers, sa content creator, lahat yan may bias. Kahit sino hindi pwede magsabi ng walang bias. Lahat yan may bias. At hahaba yung ating usapan dyan pag diniscuss pa natin yung political economy of media. Anyway, itong Eden may bias. Alam mo naman na maka-Duterte siya, di ba? So yung mga line of questioning niya, yung pagtatanong niya kay Yusek Claire Castro, pumapabor sa mga Duterte. Alam mo naman na pabor sa mga Duterte. Pero hindi po yan ang dahilan. Hindi yan ang dahilan kung bakit siya natanggal. Malinaw na hindi yan ang dahilan kung bakit siya natanggal. Pumunta tayo dun sa breach of protocol. Yan po yung naging dahilan. Kasi wala namang pakiang Malacanang dyan kung bias ka eh. Alam naman yan eh. Na bias ka eh. Alam naman ang Malacanang kung sino at kung kanino kayo nagtatrabaho at kung sino yung mga may-ari ng mga media organization. Halimbawa, Daily Tribune. Kanino ba ang Daily Tribune? Oh, sa mga... Nako, madudulas pa tayo. Sa mga kakampi ni Digong. O, example yan, Daily Tribune. Kaya tingnan ninyo yung commentary ng Daily Tribune. Against sa gobyerno. Against kay PBBM. Pero, pinagbabawalan ba ang Daily Tribune na mag-cover sa presidente? Hindi. In fact, nakakasama pa natin yung Daily Tribune sa pagko-cover. Tayo, recently, naging sunod-sunod po yung event ng ating presidente. Maswerte tayo, napapasama tayo, naiimbitahan tayo. Kasi noon ang vloggers, hindi naman talaga allowed eh. Lately lang naman yan eh, na ina-allow na yung mga vloggers eh. Pero, controlled yung sitwasyon. Hindi ka pwedeng basta doon, Mr. President, lalapitan kita ha. Mr. President, tatanungin kita ng ganung question. Hindi pwede. May protocol kang sinusundan. Ang example natin si Daily Tribune. Alam mo si Daily Tribune na maka-Duterte yan at galit sa gobyerno. Pero, ina-allow pa rin siya na magtrabaho o mag-cover sa presidente. So, nasaan ang panggigipit sa freedom of the press? Kasi ang argumento ninyo, ginigipit ang freedom of the press. Di sana, hindi lang kay Eden gagawin yan. Sa ibang media organizations pa. Gaya ng Daily Tribune, hindi mo na sana papasukin yan sa Malacanang para mag-cover. Hindi mo na sana i-allow yan na mag-cover sa event ng presidente sa labas din ng Malacanang. Kasi masyadong galit sa gobyerno yan eh. Nagigets siya yung point ko? Ang Daily Tribune ina-allow kahit ganyan siya sa gobyerno. Pero itong Eden, hindi na siya i-allow. Unang-una, hindi dahil sa galit siya sa gobyerno, kundi nag-breach siya ng protocol. Kung hindi, nag-violate siya ng existing protocol sa pagko-cover sa presidente. At nakunan niya ng camera. Sige, let's proceed. May video kasi dyan. Teka, for context muna ha, dito muna tayo sa balita. Para magkaroon tayo ng ideya, no? Eden Santos ng Net25, pinatatanggal ng PCO sa Malacanang beat. Nagpadala po ng sulat daw itong Presidential Communications Office sa management ng Net25 upang hilingin na tanggalin at palitan ang Malacanang beat reporter na si Eden Santos. Sige, let's qualify.
i-discuss natin. Ang Malacanang beat, yung mga familiar sa journalism, no, familiar sa media, bawat reporter, pag pumasok ka sa media, may mga beat po yan. Depende po yan sa galing ng reporter, depende yan sa tagal ng reporter, depende sa kakayahan ng reporter. Halimbawa, baguhan ka. Ang beat mo, usually yan, PNP o crime. Halimbawa, i-assign ka sa panggabi. Halimbawa, baguhan na, fresh graduate ka. I-assign ka sa panggabi. Kaya usually, mga bagong reporter, na-assign yan panggabi. Magdamag yan, mag-aabang sila. Maghihintay sila ng mga insidente sa kalsada, no? Mga police precinct. Iniikot nila yan para makakuha ng balita. Hindi naman sa hindi importante, no? Pero less important yung kanilang coverage. Yung iba may assign sa Senado o Congress. Halimbawa, yung beat mo Congress or yung beat mo House of Representatives. Yung iba naman per area. Halimbawa, Manila area, pero alin dyan sa Maynila, halimbawa DOH, Department of Agriculture, halimbawa, tutuhugin mo na yan. Halimbawa, BPI, dyan sa Manila malapit. Yung geographical area, no? Yan ang beat mo. Yung Malacanang, another beat yan. Isa yan sa pinaka-hinahabol ng mga reporter. Hindi na natin ikikwento kung bakit, no? Gustong-gusto ng mga reporter na i-cover yung Malacanang. So yung mga ina-assign dyan, mostly mga senior reporter yan. Halimbawa, pansinin nyo, sa GMA, si Ivan Mayrina, si Joseph Morong, Mayan Los Baños sa TV5, etc. Mga senior na, kumbaga mga batikan na yung ina-assign dyan. Kasi hindi simple yung coverage dyan sa Malacanang. Kumbaga hinahabol-habol ng mga reporter yan. Kasi honor sa kanila yan, prestige sa kanila yan. So sa case ng Net25, si Eden Santos, senior na rin ito, siya ang assign dyan. Ang sinasabi ng mga kritiko, ng mga basher, meron pong panggigipit sa freedom of the press. Kung igigipitin mo itong press, kung susuwayin mo itong freedom of the press, sana hindi ka na magpapapasok ng mga reporter. Or sana hindi ka nahihingi ng kapalit ni Eden Santos. Malinaw na malinaw doon sa sulat ng PCO, ng Presidential Communications Office, humihingi sila ng replacement ni Eden Santos. Hindi nila sinasabi na kayo, Net25, hindi na kayo pwedeng mag-cover sa presidente. Kapag sinabi mo yan, out of the blue, na hindi ka na pwedeng mag-cover without any reason, yan ang paggigipit sa freedom of the press. Pero malinaw naman dito, hindi namin kayo pinagbabawalan mag-cover, pwede pa rin kayo mag-cover. Pero, wag tong Eden Santos kasi nga nag-violate yan ng protocol namin. Pwede kayo magpadala ng ibang reporter at i-accredit namin yan. Nangyayari yan. Many times na nang nangyayari yan. Sa administrasyon lang ba ni PBBM? Definitely hindi. Nung panahon ni Digong, ganyan din po yung nangyari. Sa case ng Rappler, sila Pia ba yan? Basta marami mga reporter sa panahon ni Digong, pinapalitan din. Mas matindi pa nga yung panahon ni Digong hindi justifiable yung reasons Ito malinaw na malinaw nakuhaan ng camera yung breach o yung paglabag sa protocol nitong Eden Santos. Nakakatawa lang itong mga DDS, binabash nila itong Malacanang na ginigipit daw ang freedom of the press. Samantalang nung panahon ni Digong, ginagawa rin niya ni Digong na hindi nga malinaw. Ito, malinaw na malinaw kung ano yung dahilan bakit gagawin ng Malacanang. Ay, nako. Huling-huli, hindi kayo pwedeng lumusot. Hindi kayo pwedeng lumusot. Alam ko yan. Alam namin yan. Mga kalakaran ninyo dyan. Salihan po na may petsang Hunyo 27. So, ngayon po July 4. So, 7 days na po nakalilipas, no? Lumabag daw sa coverage protocol si Santos nang lapitan umano nito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event dyan po sa Capas Tarlac nitong Hunyo 25. So, timeline. June 25, naganap yung event sa Tarlac. Yan yung pagsusunog ka coffee ng mga nakumpiska, mga nahuli na ipinagbabawal na gamot, no? June 24, nadyadyaan tayo sa PDEA and then kinabukasan dinala po yan sa Capas Tarlac. So, 2 days after, sumulat na po. Formality pa rin, di ba? Hindi yung out of the blue, hindi na lang pinapasok si Eden Santos sa Malacanang. Di ba? Sumulat sa Net25. Ito po, i-quote natin yung sulat ng PCO. While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos, who is also a member of the Malacanang Press Corps. Santos violated Media Advisory number 25-109 in approaching the President directly, not once but twice. Napakabigat napakabigat nito. One. Sige, mahaba yung statement to. Qualify natin. Malinaw na lumabag si Eden Santos. May existing protocol. Itong Media Advisory number 25-109. Violate ni Eden Santos. Ang masaklap, hindi lang isang beses. 2 beses. Sige, so first offense.
Pagbigyan mo pa yan, pagsabihan mo lang yan. Pero pangalawa, parang too much. Knowing na sensitive yung operasyon na yan, knowing na sensitive yung coverage, it involves the security of the president. Tayo, sige, as a vlogger, no, pero nagtrabaho kasi tayo sa media for 12 years. Sa isang TV network, nagtrabaho tayo dyan, kaya familiar tayo sa mga patakaran dyan. Binibrief yan, yung mga nagko-cover na media, binibrief, even yung mga content creator, mga vlogger, binibrief yan. O hanggang dito lang po kayo ha, alam nyo yan, mga vlogger na nakikinig sa atin, no, alam nyo yan. Meron tayong media box, tinatawag nating media box, minsan nakakordon yan, may harang. Andyan yung mga reporter, andyan yung mga cameraman, malalaki yung camera ng TV, di ba? Kung vlogger naman, may mga tripod yan, dyan lang po kayo sa media box na yan. Controlled ang environment pag nandiyan ang presidente. Kasi kailangan mong i-secure. Kailangan mong tiyakin na wag ka lang magkakaroon ng komosyon, hindi ba kukompromise yung seguridad ng pinakamataas na leader ng bansa. So kapag sinabihan ka ng media, in this case, halimbawa, MARO, no, yung accreditation unit, no, media relations ng Malacanang, MARO, hanggang dito lang po kayo. Ang problema dito kay Eden, nag-violate. Parang Doris Bigor niya yung style. Na bawal nga bawal, pero pinagpipilitan mo pa rin yung gusto mo. Ano yun? Above the law. Ikaw pwede, pero yung iba hindi pwede. Di ba? Kaya tayo may order dahil meron tayong sinusunod na policy. Once you violate that policy, wala na tayong order. Once, not only once, but twice, violate nitong Eden Santos. Tapos sasabihin nyo freedom, panggigipit sa freedom of the press. Nasaan? Saan parte? Santos violated Media Advisory number 25109 in approaching the president directly, not once but twice, even if there was already an assigned place for reporters and cameraman in the venue. Yan yung tinutukoy ko sa inyo, no, na hanggang dito lang po kayo. Hindi po pwede kayo lumapit sa ganitong area, etc. Unfair yan sa ibang media organizations na sumusunod doon sa direction, samantalang si Eden Santos hindi siya sumusunod. Ano yun? Dahil ba Duterte siya? Dahil ba DDS siya, hindi na siya susunod sa policy? Unfair. Diba? Huwag niyong baliktarin yung kwento na parang lumalabas ngayon, masama yung Malacanang. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Number 2, ulitin natin ha. A certain distance should be observed at all times. Napakahigpit po ng seguridad ng presidente. Lapitan mo lang yan, pwedeng i-assume ng PSG, ng Presidential Security Group, na ikaw i-threat sa presidente at balyahin ka na lang, itumba ka na lang, pusasan ka na lang, di ba? Kung basta-basta mo lalapitan ng presidente, pero hindi ginawa kay Eden yan. Dahil kilala siya. Sige, kilala kang DDS o kilala kang basher ng presidente. Lilapitan mo basta-basta yung presidente kahit na bawal. Di ba, hindi ka binalyahan ng PSG. In fact, courteous pa ngayon pagsasaway sa kanya. Mamaya papakita ko sa inyo yung video. Tapos sasabihin nyo, violations of freedom of the press. Ayon pa sa PCO, hindi umano ito ang unang pagkakataon na lumabag sa naturang protocol si Santos. Kaugnay nito, hiniling ng PCO sa Net25 na palitan si Santos. It is in this light that we respectfully request. Ganyan pa yung pagkakasulat ng Malacanang ha. Very courteous pa ito. It is in this light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside Malacanang. Giit po ng PCO. Oh, pwede pa. Na 25, pwede pa kayo magpadala ng reporter ninyo. Hindi kayo ginigipit. It's just that, ilipat nyo si Eden kung saan mang beat. Wag na sa Malacanang dahil ano na siya, red flag na siya dyan dahil nag-violate nga siya ng protocol. Other reporters who were seen and recorded breaching the protocol last Tuesday will be admonished. Sabi po ng pahayag na ito ng Malacanang. In short, hindi ka Diyos, di ba? Hindi pwedeng yung iba sumusunod, ikaw hindi ka susunod. Walang ganon, Mars, di ba? Wag ganon. Tapos palalabasin nyo na aping-api kayo. I'll show you one of the videos, ka-coffee, itong dito sa Tarlac na nagkaroon ng breach of protocol o paglabag sa polisiya itong si Eden Santos. Handaan na kayo, ha? Wait lang. Sa Kapas Tarlac yan. Oh. May biglang lumapit na babae. Oh, medyo inawat pa siya ng naka-uniforme, no? Si Eden Santos na yan. O yan, dinikita ng presidente. hinarangan ng kamay. Oho.
Ano to, mag-i-interview siya, mag-isa. Bawal nga eh. Isa pa, take two. Para malinaw na malinaw sa ating mga mata. Para sa mga DDS. So, tingnan ninyo kung ano ginawa ni Eden. Oh. May lumapit na naka-uniforme ha. Ayan, may sinaway siya, inaawat niya yung babae. Huwag kang lumapit muna dyan. Oh, ayaw pa rin umalis, di ba? O, sunod pa rin siya sa presidente. Oh. Hinarangan ng kamay niya. Oh, ano yan? Oh. Napakamot pa ang presidente. Oh. Yung ibang reporter, maayos kausap. Nandiyan lang kayo sa media box. Pero itong Eden, lumabas. In-approach ang presidente. Ano to? Gusto mo mangyari? Exclusive! Ikaw lang may access. Aba, unfair yan. Hindi yan patas. DDS, panoorin nyo yung ginawa ng Eden Santos para maintindihan ninyo kung bakit siya pinapapalitan. Bakit siya na red flag sa Malacanang? Bakit dapat hindi pa marisan yung ginagawa ng Eden Santos? Yes, DDS siya. Pero wala tayong pakialam kung DDS siya, kung dilaw siya, ano bang affiliation niya. Wala tayong pakialam dahil again, sinasabi ko sa inyo, lahat ng media organization may bias. Lahat ng content creator may bias, pero wala tayong pakialam dyan. Hindi yan yung issue. Ang issue, nag-violate siya ng protocol. Vinolate niya yung polisiya, yung direction, yung instructions ng Malacanang. That's the issue. Hindi dahil panggigipit sa Article 3, Section 4 o freedom of the press, etc. Hindi dahil baka Duterte siya. Hindi yun yung issue. Huwag niyong i-highlight. Huwag niyong bigyan ng dahilan na dahil baka Duterte siya kaya hindi na siya pinapapasok. Nung panahon ni Digong, ginagawa yan. Mas matindi pa. Tapos ngayon, halatang-halata kayo. Hay nako, sige. I-komento ang inyong mga nais sabihin, opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee ha. Please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Bye-bye.